Ang kasaysayan ng Cherry Mobile sa Pilipinas ay isang pambihirang kwento ng pag-angat, pagbabago at hamon sa loob ng isang industriyang mabilis umusad at puno ng kompetisyon. Sa pagdaan ng panahon, marami sa atin ang nakaranas, marahil nang hindi lubos napapansin ng mga teleponong may tatak Cherry Mobile. Ang tatak na ito ay naging isang simbolo ng abot-kayang teknolohiya para sa maraming Pilipino na naghahangad magkaroon ng sariling mobile phone sa murang halaga. Sa kabila ng pagdating ng mga malalaking pandaigdig ang tatak na nag-alok ng mga sopistikado mga telepono, ang Cherry Mobile ay nanatiling bahagi ng alaala ng maraming Pinoy. Lalo na noong panahon kung kailan ang mga mobile phone ay hindi pa sumasakop sa halos bawat aspeto ng ating pang-araw-araw na buhay. Ang Cherry Mobile na kilala ngayon bilang Cherry sa mas bagong brand identity nito ay isang Philippine mobile phone at consumer electronics brand na itinatag noong taong 2009. Ito ay pag-aari ng Cosmic Technologies at itinatag ng negosyanteng si Maynard Ngu. Sa simula, ang layunin ng Cherry Mobile ay magdala ng mga mobile phone na abot-kaya para sa masa. Isang layuning umayon sa pangailangan ng maraming Pilipino na noon ay naghahanap ng murang alternatibo sa mga mamahaling teleponong internasyonal na dati ay nangingibabaw sa merkado. Kahit na ang paggawa ng mga telepono ay kadalasang isinasagawa sa mga pabrika sa Taiwan at China, ang brand ay malinaw na iniangkop at inilunsad para sa lokal na merkado ng Pilipinas, kung saan maraming mamimili ang limitado ang budget ngunit nais pa rin magkaroon ng mas maaasahan at modernong device. Pagdating ng 2010, ilang taon lamang matapos ilunsad ang Cherry Mobile, ito ay nakatanggap ng pagkilalang IT Company of the Year sa 3rd Cyber Press Awards, isang parangal na nagpatunay ng mabilis nitong pag-angat sa industriya. Tunay ngang sa loob ng isang maikling panahon, ang brand ay nakabuo ng malawak na presensya sa industriya ng mobile technology sa bansa. Ang pagiging unang legal na brand na nag-alok ng dual at triple SIM na mga telepono ang isa sa mga malaking punto ng pagsikat ng Cherry Mobile, sapagkat noon, marami pa ring telepono ang single SIM at hindi akma sa pangailangan ng mga gumagamit na madalas may hiwalay na linya sa trabaho at personal na buhay. Hindi naglaon, naging paborito sa masa ang Cherry Mobile dahil sa pangunahing dahilan, mura at abot-kaya. Sa panahong inilunsad ito, karamihan sa mga sikat na telepono ay may mataas na presyo na umaabot sa halos isang buwang sahod ng isang ordinaryong manggagawa. Samantala, ang mga teleponong may tatak Cherry Mobile ay karaniwang ibinebenta sa mas mababa sa 7,000 pesos o minsan ay mas mababa pa rito para sa mga basic na modelo. Dahil dito, maraming mga estudyante at ordinaryo mamamayan ang nakapagmay-ari ng kanilang unang mobile phone, kahit na walang malaki o mamahaling budget. Ang malawak na kakayahan ng dual SIM na tingnan para sa negosyo at personal na buhay ay lalo pang nagbigay ng halaga sa mga mamimiling Pilipino, pati na rin ang pagdating ng mga Android smartphones na mas mataas ang kakayahan kaysa sa mga feature phone. Bukod pa rito, ang Cherry Mobile ay agad na nakakuha ng tiwala sa pagsikap nitong mag-alok ng mga teleponong may sapat na features para sa pang-araw-araw na gamit, tulad ng Wi-Fi connectivity, capacitive touchscreens at Android operating system sa kanilang mga mas bagong modelo. Ang mga ito ay mga teknolohiyang noon ay tinuturing na hindi gaanong abot kaya para sa masa. Dahil dito, maraming kabataan ang natuwa, lalo na dahil nagsimula ring sumikat ang social media at internet browsing sa mga telepono. Ang pagkakaroon ng sariling smartphone kahit sa murang halaga ay isang malaking karanasan para sa maraming Pilipino. Sa mga pinakaunang taon, ang mga teleponong Cherry Mobile ay karaniwang naglalatag ng mga presyo na mas mababa kaysa sa mga kaparehong telepono ng ibang brand. Halimbawa, ang mga basic na modelo noong una ay naglalaro lamang sa halagang hindi hihigit sa 5,000 piso, kung saan may mga mas simpleng feature phone na ibinebenta sa mas mababang halaga. Hindi tulad ng ibang nakabrand na telepono na may mas mataas na presyo, ang simpleng presyo ng mga teleponong ito ang naging isa sa mga pinakamalaking dahilan kung bakit sila ang piniling bilhin ng masa. Sa mga sumunod na taon, inilunsad ng Cherry Mobile ang kanilang Flare series na kalaunan ay naging isa sa mga pinakasikat nitong modelo, lalo ng mga dual-core smartphone na nag-aalok ng mas mataas na performance sa murang presyo. Ang Cherry Mobile Flare ay tinuturing na isang milestone para sa brand dahil ito ay mas mataas ang kakayahan at nag-alok ng halaga para sa pera na noon ay hindi karaniwang nakikita sa ganoong presyo. Ang modelong ito ay naging popular sa mga taong naghahanap ng Android smartphone experience na hindi kailangang gumastos ng malaki. Ang pagpasok ng teleponong ito sa merkado ay sinamahan ng malawak na promosyon at madalas na nakikita sa mga tindahan at concept store sa mga pangunahing mall sa buong bansa.
Sa mga oras na iyon, ang Cherry Mobile ay hindi lamang nagbebenta ng telepono, ito'y nagbebenta ng pangarap na magkaroon ng sariling smartphone para sa ordinaryong Pilipino. Sa paglipas ng mga taon, ang Cherry Mobile ay hindi lamang nanatiling buhay, ito'y umunlad pa. Sa isang ulat mula sa International Data Corporation o IDC noong 2018, ang Cherry Mobile ay nanatiling isa sa mga nangungunang vendor o nagbebenta ng mobile phone sa Pilipinas batay sa dami ng unit shipments. Kahit na ang kompetisyon mula sa iba pang mga international na brand ay tumindi, ang pagkakaroon ng malalaking market share sa ultra low-end segment lang nagbigay sa kanila ng lakas upang manatiling kompetitibo. Ito isang patunay na ang Cherry Mobile ay hindi basta-basta isang maliit na brand. Ito isang malaking puwersa sa merkado ng telekomunikasyon sa Pilipinas. Bukod pa rito, ang brand ay nagsimulang lumawak hindi lamang sa Pilipinas kundi pati sa ibang mga bansa sa Asia at iba pa ring mga merkado. May mga panahon ding nagkaroon sila ng mga special na CSR programs tulad ng Cherry Eskwela na tumulong sa edukasyon sa mga mahihirap na komunidad na nagpapakita ng pagnanais ng kumpanya na magkaroon ng positibong epekto sa lipunan. Ngunit hindi lahat ay naging madali para sa Cherry Mobile sa pagpasok ng mga mas malalaking Chinese brands tulad ng Xiaomi, Realme, Infinix at marami pang iba. Nagiging mas mahirap para sa Cherry Mobile ang makipagsabayan sa mga teknolohiyang inaalok ng mga bagong competitors nito. Marami sa mga brand na ito ang nagbigay ng mas mataas na performance, mas magandang specs, at minsan ay mas mababang presyo. Kaya naman unti-unti nang napag-iwanan ang Cherry Mobile. Dagdag pa rito, may mga negatibong impresyon tungkol sa kalidad ng produkto, kabilang ang mga issue sa baterya, software at ang pangkalahatang performance na nagpalakas ng desisyon ng mga mamimili na lumipat sa ibang brand. Sa paglipas ng panahon, ang merkado ng smartphone ay nagbago ng husto at ang mga mamimili ay mas naging mapanuri sa kalidad at performance kaysa dati. Kasabay ng pagtaas ng pamantayan sa teknolohiya, ang Cherry Mobile ay nakaranas ng pagbaba sa kanilang share ng merkado dahil hindi rin nila nasundan ang bilis ng inobasyon na ipinakita ng ibang mga international brand. Ang iba pang mga lokal na brand tulad ng Star Mobile, Torque, Cloudphone at MyPhone ay tuluyang nawalan ng lakas at lumabas na sa merkado, habang ang Cherry Mobile ay kinailangang magpumilit at mag-adjust upang manatili. Sa kasalukuyan, ang Cherry Mobile ay patuloy pa ring umiiral ngunit hindi na kasing laki ng dati ang impluwensya nito sa merkado ng Pilipinas. Ang brand ay nagre-brand bilang Cherry at patuloy na nag-aalok ng mga produkto, kabilang mga smartphones, tablet, smart TVs, earphones at iba pang consumer electronics. Bagaman hindi na ito kasing dominante ng dati, may mga nananatiling tapat na customer lalo na sa mga naghahanap ng murang devices para sa basic na gamit. Mayroon din itong mga bagong produkto at linya at umusbong na rin ito sa mga lot at sa mga LOT o smart home device segments na bahagi ng kanilang pagsusumikap na makahanap ng bagong puwang sa merkado. Ngunit sa gitna ng pagbabago at hamon, malinaw na ang brand ay nakaranas ng pagbaba sa sales at pagkilala sa merkado dahil sa mas agresibong marketing at mas mataas na antas ng teknolohiya ng kanilang mga kalaban. Marami sa mga mamimili ngayon ay mas pinipili ang iba pang mga international brands dahil sa mas mataas na performance at mas malawak na ecosystem ng mga produkto. Sa kabila nito, ang Cherry Mobile at ang bagong brand identity nitong Cherry ay patuloy na lumalaban at naghahanap ng paraan upang manatiling relevant sa industriya. Ang kasaysayan ng Cherry Mobile sa Pilipinas ay isang kwento ng pag-asa, pagbabago at pagpupunyagi sa harap ng mabilis na pagbabago ng teknolohiya at mabagsik na kompetisyon. Mula sa pagiging abot kayang alternatibo para sa masa, hanggang sa pagiging isa sa mga pangunahing nagbebenta ng mobile phone at sa bansa, ang Cherry Mobile ay nag-iwan ng malalim na bakas sa industriya at sa buhay ng maraming Pilipino. Kahit na humarap ito sa maraming hamon at unti-unting nawala ng malaking bahagi sa merkado dahil sa pagdating ng mga mas malalaking brand, ang impluwensya nito sa kasaysayan ng teknolohiya sa Pilipinas ay hindi matatawaran. Ang kanyang pag-iral at patuloy na pagsusumikap ay nagpapaalala sa atin na kahit ang isang lokal na brand ay kaya makipagsabayan sa pandaigdigang merkado hanggat may pagbabago, inobasyon at pagnanais na maglingkod sa mga mamimili. Ang Cherry Mobile ay hindi lamang isang tatak na telepono, ito ay simbolo ng pangarap ng maraming Pilipino na magkaroon ng access sa teknolohiya, abot kaya at may kamuluhan.